So kung atin nga pong matatandaan ay noong nagtrending si Eman Bacosa matapos niyang manalo via knockout noong buwan ng Pebrero, ay madami ang bumatiko sa kapatid at trainer ni Janrael Casimero na si Coach Jason. Matapos itong sabihin sa isang live na para sa kanya ay hilaw at wala pa daw si Bacosa sa tunay na mataas na level ng boxing. Pero matapos nga pong matalo sa hindi inaasahang pagkakataon ni Bacosa kahapon sa kamay ni Rodelin Perez, ay tila nabuhay ang naging pahayag ni Coach Jason. At kung dati ay madami ang bumatiko sa kanya, ay ngayon naman ay kabaliktaran na ang nangyayari dahil madami na ang sumasang-ayon sa sinabi ni Jason. Pero para sa akin guys, real talk, yang si Iman, wala pa yan. Wala pa. Habang ang BKB Super Welterweight World Champion naman na si Rolando D ay naglabas din ng kanyang reaksyon. Ayon kay Rolando D ay yan na daw ang sinasabi niya dati pa, na hindi ibig sabihin na may maganda kang record ay magaling ka ng boksingero. Lalo na umano sa panahon ngayon ay uso daw sa boxing ang pagpili ng mahihinang kalaban kapag may malakas kang manager o promoter. Minsan umano ay yung may magagandang record ay madidismaya kapag nakita mo ang performance kasi parang customer lang daw sa boxing gym. Kaya naman hindi daw talaga siya naniniwala na mas mahirap ang boxing kaysa sa MMA. Sa boxing daw kasi ay pwede kang manalo ng mga local and international belts kahit hindi naman talaga ikaw ang pinakamagaling sa weight division mo. Giit pa ni Rolando na hindi naman daw pambabash ang ginagawa niya at bagkus sinasabi niya lang umano kung ano ang katotohanan sa boxing. Umaasa umano siya na sana ay magbago ito at mas mapaganda pa kasi lahat naman daw tayo kasama siya ay fan ng boxing. Samantala, tila hindi naman nga po nakapagpigil ang ina ni Eman Bacosa na si Joanna. Agad po kasi itong naglabas ng sama ng loob sa kanyang official Facebook account. Ayon sa kanya ay kung kayo daw ang suntukin ng maraming beses sa likod ng ulo ay ano kaya ang mangyayari. Ibig sabihin po nito ay nirereklamo ng ina ang mga binabatong suntok ni Perez na tumatama daw sa likod ng ulo ni Bacosa. Bukod dyan ay pinasigundahan niya pa ito ng isang post at sinabing hinayaan lang daw ng referee sa round 2 na suntok-suntukin ni Perez ang kanyang anak sa likod ng ulo. At kahit umano maliwanag ng foul ito ay wala man lang daw ginawang point deduction ng referee. Hindi rin po natin masisisi kung bakit nagiging ganito ang reaksyon ng nanay ni Bacosa dahil normal itong reaksyon ng isang ina na sobrang pagmamahal sa anak. Pero dahil parehong Pinoy boxer ang magkalaban, kaya kailangan din po nating maging patas sa dalawa nating kababayan. Sabihin na natin na dapat bawasan ng punto si Perez sa pagsuntok sa likod ng ulo ni Bacosa. Pero maliwanag pa din po sa buong laban kung paano prinotektahan ng referee si Bacosa. Tandaan po natin na 7 beses bumagsak si Bacosa sa laban, pero 3 lang ang binilangan ng referee ng legal knockdown. At sa kabila ng mga na-score na knockdown ni Perez, ay tinabla pa ito ng isang judge sa score na 75-75. At yung second judge naman ay binigay lamang ang panalo kay Perez sa score na 75-74. Sa madaling salita po ay sinubukan din talaga nilang protektahan si Bacosa sa lahat ng makakaya nila. Pero tandaan po natin na Pinoy din si Rodelin Perez. Ito yung fighter na kinutya ng madaming Pinoy bago ang laban. Tinawag na magtataho, delivery boy at madami pang iba. Pero nag-ensayo din ito ng husto upang makuha ang panalo. Kaya deserving din talaga siyang bigyan ng pansin matapos niyang masilat ang isang Eman Bacosa. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.